ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Hindi ho totoo na buhay pa. Ang asawa ni Kayoli ay nagsasama na kami. Tinana na nga Tinana na nga Ganon? Katunayan po niyan ay hawak ko ang death certificate ni Manny Tandog. Nako. Pero nung kausap natin ng Martes, Brother Josel, umami naman na itinanan nga Oo. Diba? Kaya nga ikaw natiwalag Oo. Sa bagay. Nung mga tao na yan na gusto nila, Brother Josel, tayo talagang gipitin. Na tayo labanan natin sila sa paraang gusto nila, Brother Josel. Diba? Kaya tayo nagtitimpi at nagtitiis, Brother Josel, na wag tayong gumanti ng masama sa masama. Oo. Diba? Tayo naman, kapatid na Willie, na aralan ni Brother Elliot, hindi tayo hurmentado na kagaya ng iba. Diba? Bara-bara tayo hindi naman bababa sa ganong level, mga kababayan. So, minamantinin natin yung pagsunod doon sa talagang makatwirang ayon sa banal na kasulatan. Maaring kasi sa iba, katwiran nila yan maaring sa iba, justified sa kanila yung ganyang bagay, kahit walang batayan. Pero tayo dito, hindi tayo isinasanay ni Brother Soriano na maniwala sa walang batayan na paniniwala sa banal na kasulatan. Kailangan ng paniniwala natin. Sabi nga niya, napapakinggan niyo naman sa introduction pa lang ng ating programa di ba? Yung ating opening billboard. Ang sinasabi ni Brother Eli, dapat nakasulat. Lahat ng gagawin mo, lahat ng gagastusin mo, lahat ng paniniwalaan mo, lahat yan dapat po nakasulat. Hingi lagay. Pero sa mga tao na lapastangan, mga suwail sa Diyos, hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kagaya niyang Brother Josel, ang sinasabi po sa unang Juan 3 at 15, ito po nakasulat dito. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nakita mo, Brother Josel? Oo. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya, Brother Josel, yung mga mamamatay tao, yung mga iglesia na pumapatay ng tao, Brother Josel, meron ba yung buhay na walang hanggan? Mabuti at naitanong mo po yan, kapatid na Willie. Ayun Siyempre, walang buhay na walang hanggan yan. Malinaw naman yung talata. Hindi naman kailangan pang ipaliwanag di ba, Brad Willie? Oo. Ano po yan madali namang unawain yung pahayag ng sitas. Sino bang mamamatay tao, hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Meron ka bang alam na iglesia pumapatay ng tao, Brother Joseph? Meron po, kapatid na Willie. Ipakita nga natin kung meron tayo dyan, Brother Joseph. Ano ba yan? INC minister shoots farmer dead. 3 iglesia vigilantes nabbed for beheading, roasting 2 men. Tiyan mo yan, pinatay na. Inihaw pa Oo. Ministro na Maril. Kung anumang iglesia yung mga tinamaan ng magugulo na yan,
hindi ho tinatahanan at hindi pwedeng panahanan ng buhay na walang hanggan basta't mamamatay tao. Mga kababayan, huwag kayong maniwala na pag mamamatay tao ay sa Diyos at may buhay na walang hanggan dyan, Brad Danny. Correct. Dahil po, ang ating Panginoon Diyos, kung ating makikita, no, ang pangako niya dun sa maliligtas kasi buhay na walang hanggan o magpakailan pa man buhay. Ngayon, ang Diyos lumilitaw, pro-life siya. Ang gusto niya ay yung buhay ay ma-preserve. Ngayon, ito ng mga mamamatay tao, siyempre, ang layunin niyan ay maputi or maputol yung pagpapatuloy ng buhay. At kung hindi yan galing sa Diyos, yan yung nasa 8:44 ng Aklat ng San Juan, kapatid na Willie. Ang nakasulat po sa talata, basahin po natin, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yan, dadadani. Ngayon, nabalik natin dyan, kapatid na Willie, sa ating nabanggit kaninang talata, yung 8:44, no? Aba, ay alam nyo bang pinalabo yan ng Iglesia ni Cristo mga ministro doon sa kabilang himpilan at tinutuligsa tayo, lalo na po si kapatid na Eli. Ganon. Dahil pinarinig nila yung voice clip ni Brother Eli na kung saan sinabi ni Brother Eli na wala namang hindi na yan Satanas naman, hindi naman Satanas sa pasimula. Wala raw sa talata. Wala It implies tutol sila doon. Para sa Iglesia ni Manalo, lumilitaw, sa umpisa pa, Satanas na. Ganon ba? Oo. Napanood ko yun eh. At Meron ba sila dyan? hinahanapan ng talata. Hindi ko lang alam kung nakaprepare si Brad Mel eh. Pero yun ang talagang pinalilitaw nila. Wala. At yung talatang 1:31 ng Henesis, kapatid na Willie, na nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, napakabuti. Yun ang kanilang sinasilangsang at talagang wala raw sa talata na yung Satanas, sa umpisay hindi naman talaga siya Satanas. Alam naman ng maraming nagbabasa ng Biblia, maliban dito sa mga ministrong ito, na ito namang Satanas ay hindi naman talaga masama sa pasimula at wala namang nilikhang masama ang Panginoon Diyos. Di ba ganun, kapatid na Willie? Yun ang nakasulat nga sa 1:31 ng Henesis Basahin po natin. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita na dyan yung lahat ng mga nilikha ng Panginoon Diyos. Pero, ng pagmalasin, napakabuti. Oo. Asan dyan ang may Satanas? Diyang napakasama. Dyan, kapatid na Baka Diyos. naman napuwera para sa kanila. Baka mayroon silang ililitaw na talata, Brad Danny. Hingin natin sa kanila. Wala naman. Tingnan, ewan ko lang kung saan kukuha ng ito si Michael ng talata na susuporta doon sa kanyang claim. Para kung ngayong nakikinig ang isang senaryo na ang lumikha kay Satanas doon sa kanyang pagkakalitaw sa pasimula pa, hindi ang Diyos, kapatid na Willie. Di ba? Ay, ganun nga, Brother Danny. Sino naman kaya ang lumikha kay Satanas? Alangan naman sila, di naman siguro ganun, Maaring sila ay produkto ni Satanas, pero hindi ako naniniwalang sila ang lumikha. Di ba? Kasi kung ang lahat ng lumiiral sa mundo ay nilalang ng Panginoon Diyos na bagay na mabuti, bakit naman magkakaroon ng paniniwala itong ministrong ito na wala daw masama sa pasimula na Satanas? Sabi ni Brother Eli, walang Satanas sa pasimula na masama. Oo. Alam naman natin lahat na yung Satanas, yun yung kerubi na nung nagmataas sa Panginoon Diyos, doon lang siya naging isang Satanas na masama. Di ba, kapatid na Willie? Oo, yan isa kasing dating anghel, Brother Danny, di ba? Yung Nanilalang ng Diyos. Oo, kasi ang mga anghel yan po yung mga nilikha o nilalang lamang po ng Diyos. Kung ating pong babasahin dun po sa Hebreo 1:7 at 14, Brother Danny, na yung mga anghel, yan po'y ginawa o nilalang ng Diyos. Yung ang naging Satanas, Brother Danny, nung pasimula, yan
anghel na nasa kalagayang mabuti, Brother Danny, kung Correct. ating babasahin ng 1.31 po ng Henesis. Kaya yan po ang mga talata sa Biblia na ating batayan sa ating paniniwala na yung Satanas, nung pasimula, hindi naman talaga Satanas yun eh. Kasi yung Satanas, Brother Danny, Brother Joseph, ang kahulugan niyan, yung Satanas, adversary yan eh, kaaway, di ba? Sa umpisa naman wala namang kaaway ang Diyos eh. Doon sa kanyang mga nilikha eh. At wala naman siyang nilalang na kaaway niya. Oo, Brother Danny. Yan ang dapat na mapansin ng ating mga taga-subaybay. Tayo po, dito po sa programang Ang Dating Daan, ang ating paniniwala may batayan. At yun yung nasa Biblia. Ewan ko lang doon sa kabila, Brother Danny, kung saan hinugot yung ganung sinasabi ngayon sa atin. Alam mo, marami akong... kasi nung isang araw, kapatid na Josel, kahapon, sinulyapan ko yung kanilang programa. Talaga namang iiling ka sa kanilang mga imbentong kalokohan. May ipinakita pang isang di umano ay kaanib daw natin lumipat sa kanila. Intayin nyo po at ipakikilala namin sa inyo kung sino yung inyong pinagsalita na di umano kapatid daw natin, kapatid na Willie na taga-Bataan. Tandaan nyo po, yung inilitaw nilang yon halos months lang. Yan ang sinasabi natin nung una, kapatid na Willie. Oo. Na hindi yan makapaglilitaw ang mga ministrong yan ng mga taong gumugol ng mga taon sa iglesyang ito at lumipat sa kanila. Nakagaya ba dito? 50 taon, handog. Nung nakaraan lang si Brad Manny, di ba? Oo. Si Brad Manny Katangay Husay, 47 years. At siya'y handog. Si Brad Larry, Si Brad Larry. Brad Cesar Adamos. Yan, mga yan talagang as in, tinubuan na yata ng ugat dyan sa, tagal nila dyan sa iglesia na yan Pero, nagdesisyon pa rin silang umalis dyan. At iniwan nila ang iglesia ni Manalo. Nandirito sa panig natin at sila mismo ang nagtatanggol ngayon dito sa ating panig, Brad Danny, Brad Willie, para pamalian yung paratang nitong grupong ito nila Bularan na si Brother Eli kung ano-anong personal attacks nila dayok-dok sa pera, maghuhut-hut, mandurukot, nang-hostage, nang-momolestya, at kung ano-ano pa, napakarami na Lahat na yata na pwedeng gamitin na Masasakit na mga mahahayag. adjective. Oo. Pinukul na nila kay Brother Soriano. Kaya naman, Brother Josel, yung isa nilang aktibong miyembro na nasa finance, di ba? Yung ating naging panauhin dyan, hindi nakatiis. Yung mismo nagpatotoo na yung sinasabi nila na dayok-dok daw si Brother Eli sa pera, sa kanila pala bumabalik, Brother Josel. Oo. Ano na nga ba balita doon sa naging bisita natin dyan, Brother Josel, nung minsan? Nako. Ano nga ba ang balita? Hindi magandang balita. Nangyari na ba yung kanilang kuto, Brother Josel? Natupad. Natupad. Oo. Nako. Ganyan alam mo, yung ibang mga tao, personal lang, makipaglaban Oo, dahil laban wala... at dugo ang kanila. Oo, wala sila kasing kaya doon sa argumento biblika. Kagaya nun, may ilitaw man kayong 1,000 tao na kunwari galing dito. Ay, ililitaw mo, ilang taon na namalagi sa samahang ito, yung ililitaw nyo. Of course, tinanim nyo yan dito, then after a couple of months, 3 months, 4 months, aalis na kunwari at babalik na sa inyo. Halata naman yan Ang ilitaw mo, yung tumanda rito, yung natagalan dito. Ay, matino. Oo, kasi sino na yung, alam naman natin sa pasimula pa na tuwing mas baptism, naglalagay naman sila ng mga tao na magpapabautismo dito kunwari at pagkatapos ay babalik sa kanila at magsasalita ng kung ano-ano at tingnan nyo at ililitaw natin ang record ng mga taong yan. Kung totoo mang yan ay naging kapatid o naging kaanib dito, tingnan natin. At mahahayag lalo sa sambayan ng Pilipino ang inyong halatang pakulo, kapatid na Luz. Dahil sa biro mo yung isa'y 3 buwan, umalis na. Sa loob ng 3 buwan, mahalata mo ang motibo ng isang tao kung bakit umalis ka. Kasi within 3 months, hindi mo masasabi na nagkaroon ka ng konkretong pananampalataya. Then tapos aalis ka and right there and then magsasalita ka sa isang himpilan ng television na kalaban pa naman natin. Halatang-halata naman, kapatid na Josel. Halatang-halata Halatang naman. tik-tik lang yun. Nire-retrieve nyo lang yung ikinalat ninyo sa
sa samahang ito. At yan ay nasa Biblia, kapatid na Willie, may mga tik-tik talaga naman ang pananampalataya ng Kristiyano, di ba? Basahin agad natin ang Galacia 2 at 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Oo. Kaya tayo, Brother Danny, hindi naman nagtataka dyan Yan sa binabalita mo na yan. Di ba yung himakas nga, Brother Josel? Sino ba yung himakas? Di galing sa kanila, Tapos? pumasok sa atin. Pinag-aral lang Pinag-aral nila pagmamangagawa sa atin. Tapos bumalik sa kanila. Oo, di ba? Sanay na tayo dyan, Brother Josel. Hindi na ho bagong istorya sa amin yan. At sanay kami dyan at hindi kami natatakot na maglagay kayo ng mga ganyan tik-tik dito. Inaasahan namin yan gawain kasi ng demonyo talaga yan na yun, ang hayag na maglalagay sa kanila sa mas lalong kahiyan, kapatid na Josel, sapagkat halata yun Ang inililitaw, 1 buwan dito, kalahating taon. Hindi ba kagaya nung inililitaw natin, ipinanganak na sa Iglesia ni Cristo, umalis. Oo. Yun ang ilitaw nyo. At meron nga yata tayo. At yung mga yon, kapatid na Dani, madugtong ko lang pagka sila nagpahayag kung bakit sila umalis sa iglesia nila, malinaw ang dahilan. Oo. Aral. Nakita nilang ang Santa Cena, hindi ginagawa sa umaga yan. Yung hapunan, hindi umaga yan. Yung banal na halik, hindi yung pangalan ng ipinambati, kundi yung banal na halik ang iniutos sa ipambati. At sila, sa tinagal-tagal nila dyan, mula pagkapanganak hanggang tumanda na sila, hindi nila napakinggan ano po ang kahulugan ng banal na halik. Pagka nag-usisa naman sila sa ministro, Brad Napapagalitan. Napapagalitan. At nahalata nila, Brother Josel, Brother Danny, na ang Iglesia ni Cristo ngayon ay duwag sa pakikipagdebate sa television, Brother Josel. Oo. Diba? Sabi nga ni Brad Cesar Adamus yung ating mga na naging kapatid ngayon hindi sila sanay Hindi sila sanay. na ang Iglesia ni Manalo umaatras sa debate. Tama. Ngayon lang sila nakakita, Brother Josel, na isang mangangaral na inatrasan sa debate ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Correct diba? ka dyan. Hindi ba kagaya ng mga inililitaw nila? Meron silang inililitaw na galing daw sa atin, lumipat sa kanila. Ako, maraming hindi matanggap na aral. Mga maling aral. Wala namang maituro kahit isa. Abay, biro mo yung isa, kapatid na Josel, yung nagpakilalang ragot na taga-Bataan. Yung kanyang sinasabi, wala siyang naibibigay na anong itinututol niya. Di umano, sabi niya, hindi ko anyang matanggap ay yung maraming panghihingi na ibibigay kay Soriano. Anong panghihingi? Wala tayong lagak. Ang Iglesia ni Manalo ang mayroong lagak. Ang lagak po, inuulit natin na hindi pa ipinaliliwanag ni Paul. Ang lagak ay isang uri ng paghingi ng pera ng mga Iglesia ni Cristo sa mga miyembro na may katapat na record daw at saka passbook, kapatid na Josel, parang sa bangko. Pero, hindi mo na ito ma-withdraw kailanman. Wala nang bawian yan. At in return, bibigyan ka di umano ng isang tseke na hindi mo naman maipapalit ng halagang katumbas noon. Oo. Niluluto ko ng sarili mo. Yan. Ewan ko lang kung sa UP Dictionaryong Pilipino, kung merong kahulugan na kagaya ng pagkakapaliwanag nila sa lagak. Meron ba tayo dyan, Brad Willie? O dito, baka meron kayo dyan. Tingnan nga natin, baka naman sinasabi natin pag lagak Pwede nang wag mo nang makuha. Oo. Ayan, kapatid na Dani. UP Dictionaryong Pilipino, lagak. Number 1, habilin. Number 2, deposito sa bangko. Number 3, palatandaan, bakas. 4, lamon. Habilin, deposito. Hindi talaga, Hindi mo pwedeng iyuhin. Oo. Pag lagak, hindi po pwede na sabihin mo, hindi pwedeng bawiin. Habilin lang Para ba pag pumasok ka sa isang, kanyari, department store or supermarket, may baggage counter, hindi ba? Yung mga ibang dalahin mo, bawal ipasok Ilalagak mo muna. Ihabilin mo ron. Bibigyan ka nga ng number Correct. After that, pag lalabas ka na ng supermarket, pwede mo nang Kunin. Dahil sa iyo naman talaga yon. Oo, nailagak mo lang
ikaw ay mahilig ka magagamit si Paul ng ng diksyonaryo eh. Okay. Kasi inino pa niya kinuha niya pa yung etymology noong corporation. Oo. Sinisikapan niya kasing plantsahin yung corporation soul. Na di umano yun daw korporasyon ay nanggaling sa salitang corpus na ang ibig sabihin ay katawan o ito ngayon lagak. Tagalog yan. Hindi Kastila. Papaano mo ngayon i-justify na ang lagak ay ibinibigay mo na at di mo na pwedeng kunin? Di sana sinabi mo na lang, hingi. Oo. Klaro. Walang cheating doon, kapatid na Joseph. Mas maganda pa kung kotong. Brother Danny. Di ba? Kasi pag kotong talaga, Brother Josel di ba? Alam mo na kung saan pupunta yun Lalo na talagang walang bawi yun. Di ba? Pero ko lang kung yung nakotongan kamag-anak ng mas mataas dun sa nangungutong. Mababalik yun. Pero kagaya niyan, sa Biblia wala kayong mailitaw na batayan para patunayang tama ang ginagawa nyo dyan sa panghihingi nyo na sinasabing lagak. Kung kukunin mo naman sa diksyonaryo din ng kahulugan, Tagalog na Tagalog, plain and simple, habilin, deposito, parang yung deposito sa bangko nga. Saan ka nakakita? Meron bang bangko na pinaglagak ka? Nagdeposito ka, hindi mo na pwedeng withdrawin? Ha? Kanila lang yun. Sa kanila na, once na na-deposito mo, kanila na. Ay, hindi pwede yun. Kaya nga may libreta di bangko ka. May bank statement ka rin, kapatid na Dani. Oo. At yan, masasabi natin, kung yan ay ganyan ang talagang kahulugan, ang lagak ay habilin, hindi hingi, may panluloko nga dyan. Tapos sa atin ibabalik at masyadong defensive at kung ano-anong pinagkakakalkal, wala kayong makakalkal na anomalya sa samahang amin pinagsasama-samahan. Manapa, pag nag-umpisa tayo sa inyong pananalapi, mahihirapan kayong sagutin, baka mapikon kayo. Hindi nga sila magpapaliwanag dyan Paul, di ba? Ikaw, Ramil, Bularan, Michael, sagutin nyo, paano ba? Yung in and out, hindi nyo naman ibibigay yan Katunayan, ang lahat ng mga na-interview natin ng mga dating miyembro nyo, tumagal at tumanda na dyan, laging pagkausapan yung ambagan para sa kapilya, Brad Danny, laging ang usapan, ang halaga po ng kapilya natin ganito. Pero yung naihuhulog na nung lahat ng mga miyembro doon sa kapilya na yon, para doon sa handugan nila sa kapilya, mula nung umpisahan nilang hulugan hanggang sa panahon kung ilang kopong-kopong nang dumaan, wala naman kayo pinaliliwanag sa kanila na, ito bayad na, ang remaining balance na lang ganito, o kaya ang sobra na sa naibayad natin ay ganito. Walang malinaw na account dyan Basta ang sinasabi lang, ang kapilya natin ang halaga po 20 milyon. Oo. At ang katunayan pa tungkol dyan sa pananalapi na yan, na wala tayong ano pa mga aalala tungkol sa ating paggamit ng pananalapi, kapatid na Josel. Dahil sa on the air, ipinaliliwanag ni Brother Eli yan tungkol sa mga pananalapi. Ang Iglesia ni Manalo, kailan pa man, nagpaliwanag ba kayo on the air tungkol sa inyong in and out ng inyong pananalapi? Kaya ang ginagawa nila, ay dinadala yung usap sa ating kampo. Hindi naman ang tao'y ganun kabobo. Ang tao, siyempre, after na ikaw ay tumulig sa obligahin mo ang sarili mong ipaliwanag mo, ano naman ang iyo? Di ba ganun? Hindi naman ang boxing po ay isang laro na binubuo ng palitan ng blows ng bawat panig. Hindi pwede ikaw lang ang susuntok. Ibinabalik naman natin sa Iglesia ni Cristo ang tanong, kayo naman, na ipaliwanag na natin on there. Nagpaliwanag si Brother Eli na ang ating abuluyan, ganoon ang bagay na pinututunguhan. At si Brother Eli katulong sa malaking bahagi ng pag-aabuloy sa ating samahan at pinatutunayan yan ng marami nating mga kasamahang may kinalaman dyan sa pananalapi. Ang tanong ko naman, si Ginoong Manalo, magkano naman ang kanyang share sa bawat kapilyang ipinatatayo ninyo? Di ba? Huwag mo nang itanong yan. Wala naman yan Deadma yan. Deadma, Brad Danny. Si Slus, hindi kikibuin yung bagay na yan. Aba, pag hindi ninyo kinibuyan, ang isang matalinong nagsusuri at kahit miyembro ng Iglesia ni Cristo, dapat magsiyasat niyan. I-on the air nila, gaya ng ginagawa natin. May kalalagyan yun pag nagsiyasat yun. Hindi na magsisiyasat yun. Pero malinaw naman talagang hindi sila nagbibigay ng ulat doon sa kabuuan ng
naging likom nila. Basta ang sinasabi nga lang nila, sang-ayon dun sa mga na-interview natin ng mga dating miyembro nila, ganun lang. Ang halaga po ng ating kapilya ay ganito. Kaya yan walang katapusang maghuhulog, Brad Danny, walang katapusang yan handugan para sa kapilya. So, di natin pwedeng yung mga yan. Asahan na magbibigay linaw dyan. Kaya yung pinupukol nila, hindi po pwedeng sabihin mong lalapat Hindi ho lalapat, mga kababayan. Mana pa? Brother Joseph, Brother Eli? yung sinasabi nung sabi mo na naging miyembro rito 3 buwan sa Bataan, Oo. kaya na siya umalis dahil maraming pinanghihingi para sa akin. Opo. Walang abuloy para sa akin sa samahang ito, no? Never na nagkaroon. Ha? Never po yan. Wala tayong Oo. pinanghihingi para sa akin, ano? Mhm. Para sa akin. Nako, hindi pa Kaya nangyari ayoko yan. ang bigyan ako ng kapatid na para sa akin, Di ba? Sabi ko sa gawain nyo, ilagay ang inyong tulong, di ba? Opo. Brother Dito Eli, sa atin, pag sinabing sa gawain, hindi pinakikialaman ng kahit sino yung kahit 5, kapatid na Josel. Oo. Talagang sa gawain yun. Mhm. Kung di kagaya ng ibang iglesia dyan, pati panigarilyo, gawain ng Diyos. Opo. Oo. Nakakahiya. Pati pang matrikula ng anak, gawain ng Diyos. Mhm. Yan ang iglesia ni Manalo. Pati pang matrikula ng anak nila, ng mga ministro, gawain ng Diyos yun. Oo. Sa atin, pag gawain ng Diyos, hindi kinakain yun. At hindi pinambabayad sa school yun, Brother Joseph. Opo, lalo hindi pinambibisyo. Oo. Yung Lalo iba lang dyan. hindi paninigarilyo yun. At Opo. ipansusugal. Tama. O kaya ipangiinom ng alak. No? saka yung personal na pera nyo nga, Brother Eli, binibigay nyo sa gawain Personal nyo na yun Ayun nga, kaya imposible yung sinasabi, gago yun. Sino man yung nagsalita na yung taga-Bataan na sabi galing dito. Mhm. Tik-tik nila yun. Ay, totoo po naman, Brother Gago yun, sinungaling yun. Wala tayong ipinanghihingin para sa akin. Opo. Laging yung pinanghihingi natin na mga tulungan sa mga kapatid, ang sa gawain ng Diyos. Wala tayong pinanghihingi na para sa akin. Maliwanag yan sa lahat ng dako ng iglesia. Miski na nga yung iniririgalo ng kapatid para sa akin pag birthday ko ibinibigay ko pa rin sa gawain Nako, saksi tayo dyan. Nakikita natin. Pinagbabawalan ko pa nga ang mga kapatid magregalo dito. Oo. Napaka-impertinente. Gago yung taga-Bataan na yun. Demanda mo ako, gago ka. Ayan ay sigurado pong manipulado yan ng kanyang mga ministro. Tinuruan lang naman yun ng Opo. kasinungalingan ng kanilang mga ministro. Di ba ganun din si Ber? Kaya Tinuruan magsiganungalingan. Bukum-buko naman. Hindi naman, kung hindi ganun, Brother Josel, Oo. nag-blatter. Tapos, umuwi doon sa kanila sa Kulyat. Pagdating sa Kulyat, bumalik uli. Pinaiba yung blatter. Meron tayong ebidensya dyan. Di ang ginawa nun, hindi si Ber mismo lang mag-isa gumawa nun. Nung umuwi siya, pinadagdagan yung blatter. Ang katunayan, yung unang blatter, alas 11, yung pangalawang blatter, alas 2. Manipulasyon yun ng mga ministro nila, di ba? Opo. Halatang halata yun Madaling i-analyze yun ng isang nag-iisip. Maliban na lang kung di ka nag-iisip, di ba? Ganun lang yun. Totoo po yan. At, ayan, ang sinasabi po ni Brother Eli, on the air yan. Kaya, yung ating sinasabi dito... Yung sinasabi niyong laga, maliwanag na panluloko yun Unang-una, misnomer yung salitang laga. Opo. Kasi ang laga, may right kang kunin muli. Mhm. Dyan kahit itiwalag ka nila, di mo na makukuha yung nilagak mo Hindi na po talaga. Di ba? At kahit hindi ka matiwalag, hindi mo na rin makukuha yung lagak mo. Totoo po yun. Dadagdagan mo pang araw yon para sa December na abuloy mo bukod pa doon sa At iyong... una, Brother Danny, Opo. sa Biblia, walang salitang lagak para sa abuloy. Ah. Hindi inilalagak ang abuloy. Ang abuloy ibinibigay. Magbigay ang bawat isa sa inyo. Iba Ayun. yung bigay sa lagak. Opo. Kaya Ganun. panluloko yan. Unang-una, nilagak mo, diniposito sa'yo, diniposito. Ibabalik sa'yo yung cheque pag Disyembre. Opo. Ang naihulog mo, 1 milyon. Kung mayaman ka. Opo. Nung ibalik ba yung cheque, may interest? Wala. Ganun din Dapat po. maglagak may interest. Sa Da- bangko ka maglagak at may interest. Diba? Yun, wala nang interest. Pati kapital, di mo na makuha Nako po, Kaya nang paliwanag ni Paul,
magkaluluwa mata mo dyan sa pagpapaliwanag. Di mo kayang patunayan yan tama. Yan salitang laga. Diba? Nako. At isa na rin, tanong pa po namin sa inyo, Brother Eli. Pinalilitaw pa po nitong mga ministrong itong mga, na yun daw pong ating stand na wala namang nilalang na Satanas sa pasimula ang Panginoon Diyos. Wala daw po sa Biblia yun, Brother Eli. Na ano raw? Na yun pong ating paniniwala na wala namang nilalang na masamang Satanas sa pasimula ang Panginoon Diyos. Wala ang daw Diyos po. ang lumalang. Ang stand natin, Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Opo. Yung pagsama ng alinman bagay, tao man o anghel man o ni Satanas man, hindi ang Diyos ang gumawa noon. Gawa na yun nung sarili, nung nilalang ng Diyos. Ayun. Kagaya halimbawa, yung mga anghel, kung sila may sumama, sila ang may kagagawa nun, hindi sila pinasama ng Diyos. Basahin natin, Brad Willie, yung 2.4 ng ikalawang Pedro. Ito po ang sinasabi po sa talata, 2.4 po, ikalawang Pedro. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. O, di nakita mo, liwanag yung mga anghel na sabi nagkasala, Brother Daniel. Opo. Nagkasala sila, ibig sabihin, by their own free will, gumawa sila ng mali sa harap ng Diyos. Opo. Ano ba yung kasalanan ginawa nila? Basahin natin sa Judas, Brother Willie. Ito naman po ang sinasabi sa 6 ng Judas. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Nakita, iba, mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang pamunuan, kundi nag-iwan ng kanilang tahanan, di ba? They left their own habitation, have been kept by God into an everlasting change unto the judgment on the last day. Kaya, yung pagsama ng anghel, hindi galing sa Diyos yun. Yung anghel, nung gawin ng Diyos, mga espiritu yan, gagawin niyang tagapaglingkod o mga servants, Brad Willie, nasa 1:14, no? Opo, ng Ebreo. Oo. Pero, kung hindi sila sumunod dun sa kalooban ng Diyos, sumama sila. Sinong gumawa ng pagiging masama nila? Di sila, hindi ang Diyos. Gayon, si Satanas, ganun din. Sa pasimula, yan ay anghel. Tapos sumama. So pasimula naman ng tao sumama na siya at nanukso. Kaya masama na siya nung pasimula pa ng tao. Pero alam mo, ang ipinupunto yata nila, yung salita kong sa pasimula, Brother Danny. Opo. Ang hindi nila alam, sa Biblia maraming pasimula. Wala kang magagawa. Pagka bobo teacher mo, bobo ka rin. Ay, diba? Opo. Ganun lang yun. Hindi nila alam sa Biblia, maraming pasimula diba? Magbigay tayo ng halimbawa ng mga pasimula sa Biblia, kapatid na Willie, ano? Sa Genesis 1:1, basahin mo. Ito po ang nakasulat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan. Meron tinutukoy diyang pasimula kung kailan nilikha niya langit at lupa. Yan ay pasimula ng paglikha Opo. ng langit at lupa. Meron pa diyang una pang pasimula dyan Brother Dane Ano naman basahin po? naman natin ng Juan 1:1. Ito naman po ang nakasulat sa talata. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ayan, meron panahon na yung tinatawag na verbo, ayon dyan sa talata, ay ang tawag sa pasimula ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Yung palang verbo sumasa Diyos nung pasimula. Nga po. Kailan yung pasimula na yun na sumasa Diyos siya? Nung bang likhain ang langit at lupa? Basahin natin Kawikaan 8:22, Brother Will. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad
bago pinasimulan ang kaniyang mga gawan ng una. Aba, meron pala namang pasimula na bago yung pasimula ng paggawa. Opo. Tamo? That is the beginning, before the beginning of creation. Pwede magkalayong pasimula yan, Brother Willie, ano? Opo. Ngayon, diyan kayo ngayon nalilito at doon pinagko-kontra-kontra yung mga sinabi ko nung nalilitong mga ministro ni Manalo. Opo. Dahil meron akong sinabing si Satanas sa pasimula, nagkakasala na, no? Tapos, meron naman akong sinabi na nung pasimula, si Satanas hindi naman agad na masama, di ba? Opo. Pinagko-kontra daw nila yon ayon dun sa naibalita lang naman sa akin nung nakapakinig. Actually, talagang hindi ko pa naman napapanood yun eh. Sabi ko, i-tape lang. Di nila ng isip nila yun, hindi ma-contain ng isip ng mga ministro ni Manalo yun. Hindi ma-reconcile. Kaya pinagko-kontra-kontra nila. Kasi hindi nila talaga mako-contain ng isip dahil isip lamok lang naman yung mga ministro ni Manalo eh. Kung yan ay mga talagang matatalino sa Biblia, lumaban na kayo ng diksyon. Correct. Huwag niyo akong sabihin gayukdok sa pera. Ako, wala kayong ebidensya, dayukdok ako sa pera. Kung may ebidensya, ang mga ministro ni Manalo ang dayukdok sa pera. Ito, sabi ko, kapatid na Dani, Opo. may ebidensya tayo na ang mga ministro ng iglesia ni Manalo ang dayukdok sa pera at hindi ako. Correct. Sila, wala silang ilalabas na pruweba na ako'y dayukdok sa pera. Meron silang pinakikita sa TV. Nang hihingi ako ng 20 million sa kapatilan. Napakaliit na pera nun. Nung 20 million, doon sa ikukumpara, doon sa ginastos ko sa pasimula ng ating convention center. Opo. Di ba? At yung hinihingi na yon, hindi para sa akin yon, pambayad yon sa mga kontraktor, di ba? Totoo po yun. Paano mo ngayon sasabihin na yung panghihingi ko'y dayukdok ako sa pera, bakit sa akin pa mauuwi yung pera, Brother Danny? Hindi po. Para sabihin mo, dayukdok ako sa pera, kung ako personal na makikinabang doon. Correct. Kahit sa Korte Suprema natin dalhin yan, walang ministro ni Manalo, kahit si Manalo hinahamon ko. Kung siya ang nagturo doon sa mga ministro niyang paratangan ako ng dayukdok sa pera, palabasin niyo si Manalo, papatunayan ko kahit sa Korte Suprema, kagaguhan ang pinagsasasabi ninyo. Ayan, nasagutin niyo, Paul. Ha? Pasagutin mo yan. Obligahin mo yung Manalo mo na sumagot sa akin na kung silang nagturo sa inyo na sabihin ako'y dayukdok sa pera, ano ang batayan niya? Dahil lang hihingi ako ng 20 million, dayukdok ako sa pera? Dahil nag-concert kami, dayukdok ako sa pera? Aba, hindi ebidensya yan kahit sa Korte Suprema, kahit kay Justice Davide mo itanong, kundi ka gago. Ha, Paul? Gago ka. Kahit kay Justice Davide mo itanong, hindi siya kukumpormi sa'yo na kung man nangingi ako ng 20 million, ang paggawa ng convention center, dayukdok ako sa pera. Okay, ito mo na. Kung nakakaintindi, hindi maniniwala sa'yo eh. Pero ako, papakita ko ang ebidensya, ang mga ministro ni Manalo, dayukdok sa pera. O, pakita natin sa screen. Kapatid na Willie, Joseph, Opo. pakita nyo at saka nyo basahin. Nandito. Eto, totoo. Yan. Ito. 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, KP. Hunyo 3 ba to? 9. 1937. Sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng puok ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas. Mga mahal na kapatid, sa pamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz, Antolino Nacasiano. Pagka, Brother Joseph, matapos kita. Opo? Kita mo muna sa ating Ano yun? alam na agad nila kung sino yan. Opo. Mga ministro po yan. Ano, mga ministro po ito ng Iglesia ni Manalo. Ang sabi po... Hello, Brother Eli? Nawawala po yung audio nyo. Teka, in and out yung audio ni Brother Eli. Ituloy na lang natin muna yung ano, no? Establish nyo lang yung linya natin kay Brother Eli, please. Samantala, ituloy po natin ang pagbabasa dito sa palibot liham na ito. Hello? Opo, Brother Eli. Ipakita niyo muna kung sino ang gumawa niyang sulat na yan. Okay. Sa bandang ibaba, ilagay natin. Ipakita natin sa screen. Ito po ay... Ayan, ang inyong kapatid kay Cristo, Felix Manalo.
nilagdaan ang kanilang kinikilalang sugo sa huling araw. Yan. Ano ang sabi ni Manalo tungkol sa mga ministro niya, Brother Joseph? Ito po. Para makita ng sambayan ng Pilipino kung sino ang dayuktok sa pera. Sige, tingnan natin. Sabi niya, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz, Antolino Nacasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbale ng labis at panglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Si kapatid na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabi sa kanyang karapatang hawak na tagapamahala o pagkatagapamahalang katulong ng iglesia. Ang kanilang bale ay umaabot sa makalawang ibayo ng halagang kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay tinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkalan ay ang ating tanggapan. Si Antonio Colliantes ay tinitiwalag din sa iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat yamang pangpook. At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitanan. Si Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales at Antonio Colliantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong mga tahanan. Ngunit ang nawalan lamang ng karapatan ay pinagbibilin namin sa inyong huwag silang pauutangin ng anuman, sapagkat kami di nananagot sa kanilang utang sakaling sila ipautangin ninyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ang aking mga tagubiling ito. Pagpalay nawa kayong lahat ng Diyos sa ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban. Ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Yan, kapatid na Dani. Alam mo itong mga kaso nila, puro Mabibigat yan tungkol sa pera yan. Puro kapatid pera. na Josel. At maliwanag pa doon, yun ay mismo kasamahan nila, niloloko nila eh. Niloko nila yung naglalagay ng okay dun sa kanilang mga vale. Oo. At mayroon dahil doon ay hindi nga daw dapat kaawaan yung mga ministro na yang nasa ibaba. Bawal At- kupkupin. At huwag ding tatanggapin sa bahay. Pero bakit pagkatapos sasabihin niya ni Ginoong Manalo, bakit tinanggap niyo si Joaquin Balmores? Anong katunayan? Tinanggap siya, kapatid na Dani. Isa siyang tagapagsulat na ngayon sa Pasugo. At meron tayong mga issue na sinulat ni Ginoong Balmores. Oo. Itong Sino circular na ngayon ito. ang dayuktok sa pera, Brother Joseph? Ay sila po, itong mga ministro Sino ng may Iglesia ni sabi Manalo. dayuktok sa pera yung mga yan? Eh, ang Ginoong kanilang Felix sugo. Manalo. Oo. Si Ginoong At Felix saka yung Manalo. palang mga ministro na yan, pati pautangin, walang katiwa-tiwala si Manalong pautangin yung mga ministro na yan ng Opo. membro eh. Oo. Tapos kung paratangan tayo nito si Paul, tayo nangungutang sa kayong Ramil, hindi raw tayo nagbabayad. Sabi gano'n, ano? Yung pala, mga ministro nyo pala hindi marunong magbayad ng utang eh. Oh, sino may sabi? Kayo rin. Kaya lumaban na kayo ng diskusyon sa TV para mapag-usapan niya once and for all. Para wala nang maraming mga usapan daldala ng chismis na ginagawa ninyo. Wala naman palang batayan yun sa inyo. O, di ba? Nung paratangan nila ako, Brother Joseph, ng dayukdok sa pera, ang ipinaparinig nila, yung humihingi tayo ng 20 million sa members na tulong Tulong po. para dun sa ipinagagawa na Convention Center na ang halagay mahigit na 100 milyon, Brother Joseph. Opo. 20 million lang ang inihingi kong suporta sa miyembro para magawa yun. At kahit napatignan natin sa
lahat ng korte sa Pilipinas, abe, maglilitaw yun na hindi lang 100 milyon ang halaga nun, Brother Josel, di ba? Tama po yan. Para paratangan tayong dayok-dok sa pera. Pakita nga natin yon para makita ng ating mga kapatid at mga kababayan na nung paratangan tayo na dayok-dok sa pera, ang hinihingi natin, hindi naman para sa personal ko Brother Josel, Opo. di ba? Sabi ko lang, tulungan ninyo ako para yung burden ko. Malaki kasi, merong 100 milyon ng gastos siyempre, nahihirapan ako. Kaya, kung ang gagamit naman nun, kapatiran, tulungan ako. Hindi lang pandadayuktok yun, di ba? Opo. Mabuti pakita natin kung meron tayo diyang nun. Kinukyu lamang po, Brother Eli. At saka nung Ipapakita natin. tinuturuan ko ang kapatid na pagtulong sa gawain, na kesa ibigay sa akin yung isang kaing na siniguelas ipagbili na lang at ibigay sa gawain, may dayuktok daw ako sa pera noon. Hindi talaga mga antikristo itong mga ministro ito. Yung bang ituro mo sa miyembro na ang gastusan niya yung gawain ng Diyos, pandadayuktok ba sa pera ng ministro yon? Hindi po. Nung si Pablo ba ay magsalita sa miyembro na ang naghahatik sa laman aanin ng kasiraan. Ngunit ang naghahatik sa Espiritu aanin ng buhay na wala hanggan. Dayuktok pa sa pera si Pablo, Brother Danny? Hindi po. Ang tinuturo ni Pablo ron ang bigyan ng weight ng kapatid, yung gawain ng Diyos, yung paghahatik, ukol sa Espiritu. Ang ikinukwento ko, yung may daladalang lechon, may daladalang suppo, tapos ang tulong sa gawain 100 piso, yung kakainin niya, may higit 5,000 piso. Tapos yung kanyang itutulong sa gawain ng Diyos, mayaman naman siya, 100. Galit na galit daw ako. Ano ba naman galit na galit na tumatawa pa ako nung kinukwento ko yung kapatid na Diyos, ano? Tapos, unang-una yun, itinuturo ko sa kapatid, yung pagpasan sa gawain ng Diyos. Kaya patayan sa Biblia yun na kung maghahasik ka, dapat ang ihasik mo, yun sa Espiritu, hindi yun sa laman. At ang sabi ng Biblia, yung naghahasik ng bahagyana, aanin ng bahagyana. Kung ituro ko ba yun? Tinuro ba ni Pablo yun? Dayukdok pa sa pera si Pablo? Hindi po. Nyo? Parang sila, Brother Joseph, parang hindi nila itinuturo sa miyembro nila yung pumasan sa gawain. Nagmamaang-maangan, ito sila itong may tanging handog, may tanging handog, may laga, may SSS, Santa may Cena. abuloy sa Santa Cena, may abuloy ng Webes, may abuloy ng Linggo. Kung padayuk-dukan lang, may maka-1,000 ulit na mas dayukto ang iglesia ni Manalo kaysa sa panig na ito, Brother Joseph. Opo. Sa pag-usap pera. Oo, Dahil tama tayo po yan. rito, hindi tayo yumayaman Ang mga ministro rito, si Sislot, naghahanap buhay. Si Brad Willie, naghahanap buhay. Hindi umaasa sa lalamunin niya sa miyembro, di ba? Si Brother Joseph, naghahanap buhay. Si Brother Danny, naghahanap buhay. Ako, naghahanap buhay. Paano tayong paparatangan dayuktok sa pera? Hindi nga tayo kumakain ng pera ng ating mga kapatid, di ba? Tama po yan. Alam ng kapatid yan. Kaya yung mga kapatid dito, nagkukukuot ang kalooban, Brother Joseph, pag naririnig yung 3 mukong doon sa kabila. Opo. Alam na alam kasi nila na binabaliktad lang yung pangyayari kung sino talaga dayuktok. Sino dayuktok sa pera? Ito, sagot namin sa akusasyon ng Iglesia ni Manalo. Mas dayuktok kayo kung ang pag-uusapay kadayuktukan ng mahigit sa 1,000 ulit ng pagkadayuktok. Sino may sabi? Si Manalo. Di ba? Si Manalo, ayan, nakapilma siya, nadayuktok yung kanyang mga ministro. Ni utang nga, ayaw pa utangin di ba? Sa atin, yung mga ministro rito pinagkakatiwalaan ng miyembro. Yan mismo si Manalo na, walang tiwala sa mga ministro niya di ba? Basahin no? Sabi po niya sabi po ni... Nakakatuwa yung paratang na yan. Itong si Paul, lumabang ka na lang ng diskusyon sa TV. Huwag ka magamon sa plaza dahil kabisado namin ang kalidad nyo. Manggugulo lang kayo pag sa plaza. Oo. At ito po yung sinasabing batayan nila, Brother Eli, sa paratang nila sa inyong dayok-dok daw kayo sa pera. Ito po yan.
pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Payag lang namin, maibulgar lang namin, na ikaw ang hidhid, dayukdok, matakaw sa pera. Ganid pa. Hindi ba? Pagka siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, hidhid pa. Pambihira naman, pati pala sa programa, dayukdok ka eh. Bakit? Programa namin ito eh. Dayukdok talaga, ganid eh, no? Oo. Hanggang sa programa. Pasensya na kayo, mga kaibigan. Opo. Hinostage niya yung kanyang mga miyembro at in-extort pa. Ano ba yung extort? Kinutongan. Kaya, hindi lang hid-hid ito eh. Hindi lang ganid. Mangungutong ka pa. Di ba? Ano raw, Brother Danny? Hindi daw po kayo hidid, mangungotong pa at dayukdok at yun ang inuulit-ulit. Kayo nga nangongotong, pinaglalagak niyo yung miyembro niyo, ayaw niyo nang ibigay uli eh. Correct, yun nga Kahit po. gustong kunin, ayaw niyo nang ibigay. Oh. At dadagdagan pa. Oo, dadagdagan pa. Meron kasing miyembro, naglagak, nung mag-aasawa ng Katoliko, ititiwalag daw. Sabi doon sa ministro, kukunin ko na lang yung nilaga ko, ayaw na ibigay. Sino ngayon na nangongotong? Hindi ba maliwanag na pangungotong yung paglalagakin mo, tapos ayaw mo nang isole? Ay, yan naman ang talaga pong maliwanag dyan. Kaya lang yung pinakita po nilang ang batayan, maliwanag din naman na sila ang nadiin dahil ang sabi ni Brother Eli, klaro, tulungan nyo naman ako. Meaning, ang hinihingi nyo po, tulong dun sa inyong kasalukuyang pasan-pasan. Dahil ako na yung naumpisa na, ako na nag-umpisa eh. At dinudulugan natin sa ninyo sa kapatiran, yun namang isang bahagi na kung saan ay kung tutuusin, maliit na bahagi na lang yung kapatid na Luz. Yun ang kinuha nila na para komentuhan na di umano kayo daw po ay dayukdok. Wala namang maniniwala at hindi kami makapapayag kailanman na ang isang gaya lang ni Paul, ni Michael at saka ni Rene ay mag-aakusa ng ganyan-ganyan. Maaaring hindi namin kayo ididimanda sa ngayon ng libelo dahil sa lakas ng impluensya nyo. Di ba? Tinatapat natin ng ating mga kababayan. Baka sabihin, ba't hindi kayo magdemanda sa lakas ng impluensya nyo sa gobyerno? Sino naman ang... Oo, sino ang mag-iimbestiga sa amin? NBI? Ang Chief Iglesia ni Manalo? Paano ako magdidemanda? Kanino kita pahuhuli pag may warrant of arrest sa NBI? Ay, naku, mahirap na. Ba't ako magdidemanda, di ba, Brother Dai? Totoo po yan. Pero hindi ibig sabihin, nakakatiya ka nang hindi kita ididemanda sa paratang gusto ako sa pera. Dahil wala kang ebidensya sa sinasabi mo na para lagyan mo ng konklusyon na dayukdok ako sa pera. Correct. Ako meron. Nakapirma si Manalo na ang ministro ni Manalo manluloko sa miyembro. Pati gumagawa ng okay, pinepeke. Samong. Hindi sila may sabi niyan, hindi ako. Yan, itimanda nyo yan, sige. Dito na yun, magkakalitawan tayo ng original niyan. Di ba, Brother Danny? Totoo po yun. Ayan. Medyo siguro po, mabuti nga po at nasasagot ninyo yan. Tandaan nyo, mga kababayan, ulitin ko. Si Manalo may sabi na ang mga ministro ng iglesia niya ay hindi katiwa-tiwala ni huwag pautangin. Dahil nandolo ko para makakuha lang ng kwarta sa naglagay ng namemeki pa. Sa aming iglesia, walang ganyan. Paul, sa'yo, nakakalungkot sabihin, ganyan pala ang iglesia mo. At di ba? Tapos kami pararatangan mong dayukdok. Nako, Paul, marami ka pang lalamuning bigas bago mo masapawan ang pangangatwiran ng programa nga dating daan. Walang makikinig kasi sa'yo pag hindi mo ko itinapik eh. Totoo po yan. At dyan nga, litaw po, Brother Eli, na... Kung gusto nila, miski sige, patunayan natin kung sino mas marami nakikinig. Kasi, mas credible ang programang ang dating daan kaysa sa programang ang tamang daan na mali. Bakit? Isang episode, kontra-kontra sinasabi nyo di ba? Sa amin, para mapalito yung kontra-kontra, ano pinag-invento nyo? Pinagpuputol-putol nyo, pinagsasama-sama nyo yung hindi magkakasama, tapos
may video, walang audio, Sir Joseph. May audio, walang video, Opo, di ba? opo. Kaya halatang-halata mo wala silang video Kasi, hindi nakakaulang nung mga tik-tik nyo sa amin, yung mga tape na yan, di ba, Brother Joseph? Tama po yan, Brother Yan ang Eli. ibig sabihin niya. Kaya naman nagbubunga po yung kanilang ginagawang mga paninira sa inyo. Katunayan yan, kagabi na magbukas tayo ng mass indoctrination, mahigit 1,000 ang mga dumating sa ating coordinating centers dito sa Metro Manila para magpadoktrina. At marami doon mga iglesia ni Manalo. Paul, kaya kayo naiinggit Kaya sumasama ang loob nyo Kaya nalulungkot ako. Bakit Dahil po? tinatakot yung mga miyembro, Oo. lalo na yung sinabi nung nasa Finance Department, huwag kayo magtasalita at may kalalagyan kayo, Brother Danny, sabi Naku. raw. Pero mong pananakot yun sa miyembro, no? Totoo po yun. At, May malaki palang lihim dyan at hiwaga sa Finance Department, Brother Danny. yun nga po. Kasi, kaya ako nasabing may malaking lihim at hiwaga, Mhm. pero mo yung nasa Finance Department, pinagbabawal magsabi na huwag kayong magsasalita tungkol sa finance at may kalalagyan. Sabi raw, di ba? Sinabi dyan ng ating panauhin, di ba? Opo. Na miyembro nila. At kahit na daw matiwalag, huwag silang magsasabi noong... Oo. At saka yung sabi ni kapatid na Cesar, na ang nagastos sa kapilya, 20 million. Hindi naman sinasabi kung ilan naman ang pumasok. Laging ganon. Laging ang may sinasabi, yung lumabas. Pero yung pumasok, walang ulat. Wala. Ayan. Lagyan mo ng ulat, Paul, para mapatunayan mo yung pagmamalinis-malinis mo riyan. Di ba? Sagutin mo yung sinabi ng miyembro nyo. At yung miyembro nyo nagpapatotoo, mga handog, 47 anyo sa inyo, 50 taon sa inyo, 65 anyo sa inyo. Hindi kagaya nililitaw mo, miyembro rito sa aming peke, 3 buwan, 2 buwan, 6 na buwan lang naalip, lumayas na, dahil planted nyo, di ba? Correct. Totoo po yan. Brother, Ganun po. Halatang-halata naman yung modus operandi mo. Hindi naman makakawala sa Biblia yan. Dahil nasa Biblia naman yan talaga, na may mga taong masasama na nagsisipasok ng lihim sa tunay na iglesia para maniktik. Yung sa aming pinakikita sa TV, hindi mo masasabing tik-tik dahil dyan na ipinanganak. Pag sinabi mong tik-tik namin yan, lalabas yung iglesia niya, iglesia ng mga tik-tik dahil dyan ipinanganak. Kami, lahat ng karapatang sabihin namin tik-tik yung mga pinakikita mo na yan. Kasi naanip dito yan, 2 buwan lang, pinapasok nyo, tapos pinalabas nyo uli, para meron lang kayo mailaban sa amin. Pero yung ilalaban nyo, hindi map. Dahil yung pinakikita namin sa TV, dyan pinanganak, dyan tumanda, dyan na nirayuma, dyan na naghirap dahil sa kaabulo. Yan ang pinakikita namin, di ba, Brother Dante? Opo. Yan. At yung mga nagsasalita doon sa kanila, hindi maituro kung ano yung aral na sinasabi Correct. nilang mali. Oo, Sana yun nga. sinabi nila, umalis na kami kay Soriano kasi napatunayan namin ang Santa Cena, umaga talaga yan Umalis na kami kay Soriano kasi talagang napatunayan namin na ang pinambabati ay ang pangalan. Ay, naku. Halata mo, tino-coaching lang Oo nga po. Nakikita ko nga may tingin-tingin pa doon sa, siguro meron po nagsesesenyas doon. Parang si Bear, kino-coaching. Kaya nga man ilumabas ang interview isang episode ng programa 3 kasinungalingan na sinabi, brother. Sarili din niya, idiniin niya Kung sa bagay, inamin niya na yun nung isang pagkakataong nakalusot dito sa linya natin. Ngayon, nung tumawag siya nung isang araw, Brother Danny, Opo. binenta niya rin yung sarili niya Opo. di ba? Sabi mo, nung ba yun yung sabi niya, itinanan nga Di ba? Yan, ganun, Kaya nga ikaw kung natiwalag Di ba? Ay, naku, nakakahiya. Hindi, inamin niya nang nangagaw siya ng asawa ng may asawa, di ba? Opo. Kasi ibig niyang palintawin na parang maganda ang kanilang samahan noong
ni kapatid na Manny eh. Saan ka naman nakakita ng itinanan maganda ang samahan? Yung tanan, pagkuha ng walang paalam. Gusto niyang lumitaw eh. Tumatanaw pa ng utang na loob si Brad Manny sa kanya dahil tinangay niya yung asawa ng tao. Nako naman, hindi naman ganyan. So, yan po ang napakalilinaw dito sa mga puntong ito, mga kababayan. Yan mga Pero, Brother Joseph, meron din advantage yung malakas ka sa gobyerno. Di ba? Opo. Oo, nakakapang-abuso yung ibang malalakas di ba? Opo. Opo yan. At yan naman, hindi naman yan paratang, hindi naman yan kwento. Bahagi na ng kasaysayan ng ating bansa yan, na pag ang isang relihiyon ay malakas sa gobyerno, nakaka-impluensya talaga. Kaya arating na eleksyon, huwag niyong kalilimutan mga kababayan. Huwag kayong boboto sa kandidato ng Iglesia ni Manalo. At nako, aapihin tayo pagkayang mga yan ang naghari sa ating bansa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong boboto. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, huwag kayong boboto sa idinidikta ng Iglesia ni Manalo. Labag yan sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Vote according to your conscience. Yan ang sinasabi ng konstitusyon. Do not vote according to the dictate of your religious leader. That is unconstitutional, that is illegal, that is immoral. Biblically and constitutionally speaking, Brother Joseph. Tanong mo kay Atty. Rosal. Attorney? Tama po yun. Doon sa separation of church and state. Wala naman talagang yung batayan yun na pipilitin ka. That is coercion. Coercion talaga, Atty. Pag hindi mo kasi binoto yung gusto ni Manalo, titiwalag ka di ba? May threat talaga. Coercion talaga yan. Totoo po yun. Kaya yan ay isang korporasyon ng diktador sa miyembro. Pag hindi mo binoto, biro mo yung kapatid natin sa Tarlac, Brother Joseph, kaya lumayas sa kanila kasi kumandidato yung kapatid ng pagkakapitan del barrio. Di ba? Yung asawa niya, miyembro ng Iglesia ni Manalo, siya hindi. Nangyari, naanib siya sa Iglesia ni Manalo. Hindi naman siya pwedeng hindi aanib dahil ititiwalag yung asawa niya. Umanib siya, Brother Danny. Opo. Ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, kumandidato siya ng Kapitan del Barrio. Nagtataon, malakas yung isang kandidato kaysa sa kanya. Biro mo yun, Brother Danny. Ano pong nangyari? Sabi sa akin, turotot na turotat ko, brother. Bakit daw po? Bakit ka ako? Paano kayo naturotot? Biro mo, yung kalabang kong kandidato, nangangampanya, andun yung asawa ko. Napakapangit. Dahil hindi ako napili. Ng iglesia. Yun. Biro mo yun? Kasi kung hindi siya lehitimong Iglesia ni Manalo, at kaya lang siya naging Iglesia ni Manalo, yung napangasawa niya yung membro, mas pinaburan sa kanya yung isa. Nakakahiya. Pinakwento niya sa akin. Opo. Kaya lumayas ako, brother. Kaya ako lumayas dahil wala sa katwiran. Biro mo, asawa mo. Kasama nung kalaban mo na nangangampanya, ikaw ang kalaban. Sabi ko, kung ako naman yun, kung asawa ko yun, di ko na siya tatabihan. Gaganda ni. Totoo po yun. Dahil sa hayagan namang pagbabastos sa asawa yun, dahil yun ang kasama mo araw at gabi. Meron pa isang kaso. Kapatid naman niya yung kandidato, Brother Danny. Ang napili, hindi yung kapatid niya. Hindi yun miyembro siya ng Iglesia ni Manalo. Natural, kung kapatid niya, ibinoto niya. Ano pong nangyari? Nabalitaan. Tiniwalag siya. Dahil lang sa isang kandidato? Dahil niya yung kapatid niya. Biro mo ang pagiging makalaman niyang iglesia na yan, Brother Danny. Opo. Isipin mo magkapatid. Dapat naunawaan mo yun kapatid yun dapat. Siyempre siya iboboto. Susuportahan yun. Biro mo, binoto mo lang yung kapatid mo, mortal na kasalanan pala yun. Ititiwalag ka na. Biro mo yun. Pero yung nangangalo niya, hindi tinitiwalag. Yun nga. Yung mga kurakot, hindi tinitiwalag. Yung mga manloloko sa tungkol sa pera. Oo.
Pero yung bumoto sa kapatid, tiniwalag. Bakit ganon? Ano ibig sabihin nun? Hindi ba yan coercion? Titiwalag pag hindi mo binoto yung gusto ng kanilang pangangasiwa? Yan, wala sa Biblia yan. Tindigan nyo sa diskusyon yan na utos ang Diyos na ang kaluluwa ng tao dalhin mo sa impyerno dahil lang hindi binoto yung gusto mo. O di ba? Diktador pa, ala Saddam ala Saddam, Brother Joseph. Ba't hindi po yan? Ala Saddam. No choice na yung miyembro pagdating dyan sa botohan talagang... Oo, nako, yan ang isa sa pinakamalaking maling aral niyang iglesia na yan. Kaya halatang-halatang yan, ginagamit yung mga miyembro para impluwensyahan ng mga kandidato at maka-impluwensya sa gobyerno. Para pag gusto kang ipahuli, kahit na live lang, alas 2 ng madaling araw, talaga namang papaligiran ka ng katakot-takot na NBI-NC. Heavily armed na mga... Nako, Hindi lang i-deploy nila. heavily armed. Nakakasana. Oho. Naniwala ka. Titindi nito Kaya mga kung to. ikaw lang makikipaglaban ng salaman, gulo na, Brother Joseph. Oho. Patayan ang lalabas. Kung ang nakatapat niyang mga yan, yung grupo ni Leo, patay ang mga yan. Ay, kakasayon. Lalabanan sila. Hindi tinatabla ng baka yun, di ba? Tayo, hindi naman ganun ang utos ng Diyos sa atin. Ang utos ng Diyos, ibigin ng kaaway, Brother Joseph. Opo. Kaya yung kapitbahay kong iglesia ni Marcelo, may utang sa akin, hindi ko na sinisingil. Kasi alam ko, walang pambayad dahil naglalagas Ganon ba? Oo, 3 kabang bigas, di na binayaran. Ba? May tindahan kasi kung bigas at saka ng pagkain ng mga hayop O, ayan dapat ang... paano ngayon yan? Ito palang binibintangan nito mga ministrong ito. Ay ito ang minsan isang panahon ay sumasagip sa matinding pangailangan ng kanilang mga miyembro. Nako po, kayang-kaya kong ilitaw. At yung isa nilang miyembro, Brother Danny, Opo. linggo-linggo nasa convention center nagtitinda ron. Naaawa naman ako kaya hindi ko pinapaalis. Opo. Miyembro nila yun, ha? Kamag-anak ng ating kapatid. Ganun po ba? Kaya sabi ko nga, yung mga nagpaparatang ng ganyan na, kasi tayo hindi tayo nagpaparatang. Pag nagsalita tayo, aral lang ating sinasabi, Brother Danny. Opo. Kung natatandaan mo, wala tayong binubuksang anumang personal sa kanila mula ng umpisa. Ang sinasabi natin, mali ang aral nilang Santa Cena ng umaga at may abulo yan. Dahil ang Santa Cena, napakasimple kahulugan, banal na hapunan. Kaya ka nakakita ng hapunan alas 9 ng umaga, di ba? Totoo po yan. At saka saan ka nakakita ng magka-Santa Cena si Cristo at mga apostol, may abulo May yan. abulo yan. Wala. Yun ang atin sana sagutin nila aral, walang maisagot sa aral. Saka nung hindi na makalaban ng diskusyon, naglagay na si Kapularan ng isang programang design para atakihin ako. Inaamin nila yan, Brother Danny. Akala mo? Papadala ko dyan ng footage. Inaamin nila yan doon sa Dream Broadcasting. Yung Dream Broadcasting sa satellite, nakalagay doon, Iglesia ang Tamang Daan. A program hosted by INC ministers to criticize the teachings of Eli Soriano, a former INC minister. Biro mong paninirang puri sa akin yan. Dati raw akong Iglesia ni Cristo na ministro, Brother Danny. Kasi Pero hindi nungalingan natin po. alam yun. Tinatanyag nila sa buong mundo dahil naka-satellite. Pinapalitaw nila, dati raw akong ministro ng Iglesia ni Manalo. Kundi talagang paninirang purit, layon niyang mga tarantadong ministro na yan. Pero mo nilagay, former INC minister daw ako. Kaya tinawagan ko yung Dream Broadcasting Sabi ko, hoy, subscriber niyo rin ako. Huwag niyo akong lolokohin. Sino naglagay niyan? Sabi ko gano'n. Hindi magkantututo sa pagsagot yung sa Dream Broadcasting Ano ba ako pangalan mo? Di kinuha ko yung pangalan. Itinave ko yung sinasabi, no? Sabi ko, didimanda ko ako yun. Naninirang puri kayo. Bakit, sir? Nakalagay ka ako dyan, former INC minister ako.
Tanggalin nyo ako yan. Pag tinanggal yan, didimanda ko kayo. Kahihiyang ko yan. Sasabihin nyo former INC minister ako. Malaking kasinungalingan niya. Malaki pa sa kapilya nyo yan. Sabi kong gano'n. Ako, hindi magkatututo sa pagsagot sa akin yung sumasagot eh. Ano pong... Alisin nyo ako yan. Katiraan puri sa akin yan. Sabihin nyo former INC minister ako. I was never an INC minister and I will never be. Never. That is the only sin. The gravest of all sin that I know. To join the Iglesia ni Manalo. Dahil kahit yan na lang ang isang religiyon sa mundo, hindi ako papasok dyan. Dahil ang Kristo ng Biblia, hindi tao kundi Diyos, Brother Danny. Opo. Kahit baliktad nila ang mundo, di ako papasok dyan. Kahit yan na lang ang iglesia sa mundo, wala nang pagpipilian, hindi pa rin ako papasok dyan. Bakit? Ang Kristo dyan, tao eh. Diba? Biro mo kapusungan yan, ginawang tao si Kristo. Tapos si Manalo'y anghel. Mataas pa si Manalo kay Kristo. Hindi ba malaking kalokohan yung reliyon na yan? Kaya sabi ko, alisin nyo yan. Pero pakikita ko sa inyo kung paano sila manira. Pati yung hindi natin namamalayan, naninira sila yun po pala Hindi ko nakikita yun Nakita lang ni kapatid na Yuli Nakalagay doon, former INC minister na ako. Sabi ko nga doon sa Dream Broadcasting, masyadong malaking paninira yung ginagawa niyo sa akin. At mukha ko pa sasabihin na former INC minister ako. Bakit kasi paninira ba yun? O ako paninira yun dahil masiraan puri sa akin kahit minsan sa buhay ko maanib ako dyan. Sabi ko. Sayang nga, hindi ko na-tape yung usapan namin ng buo Pero na-tape ko kapiraso. Yun po. Yung usapan namin sa telepono. At na-tape ko rin yung nasa TV. Nakalagay doon, former INC minister daw ako. At ang tinuturo ko raw false doctrine. Brother Danny, papadala ko dyan sa studio. Pinakopya ko lang Diyan, mapapatunayan po natin kung gaano kadesperado ang hakbangin itong mga ito. Oo, desperado masyado yan. At inaamin nila ron, yung programa nilang andaan, kaya nila inilagay para atakihin ako. Inaamin nila ron sa information. Ibig sabihin, Brother Danny? Opo. Isa lang naman ang ibig sabihin yan Alam mo kung ano? Ano po yun? Kasi alam nilang nakakalog ang kanilang mga miyembro. Kaya masyado nila tayong ginaganyan. Ayun, totoo po yun. At yun nga ang hindi nilang po maintindihan ang kanilang gagawin. Kaya lahat ng hakbangin nito, kapatid na Josel, lahat foul, puro paninira. At ultimo yung mga pinagsasalita po, Brother Eling, mga tik-tik na nilagay nila, 2 months, 3 months, 4 months na nire-retrieve na nila ngayon, binubunot na at pinagsasalita. Puro personal yung sinasabi. Pero tandaan nyo po, ang sinasabi ni Brother Eli, ay hindi tayo gumagawa pa ng anumang personal para sa kanilang ikasisira. Pero hindi ibig sabihin yan, wala kaming makakalkal na personal sa inyo, mas gabundok na personal na kasiraan. Ano naman ang sasabihin personal, Brother Danny? Sa akin ng mga miyembro na 3 buwan dito. Baka hindi man nakalapit sa akin ng kapiraso man yun. Yun nga po. Dahil yung mga nakakatatlong taon ng miyembro, hindi nga sa dami-dami nung gusto makipag-usap sa akin, hindi ko makontain lahat sa office Paano naman yung 3 months na miyembro nakalapit sa akin para makapagsalita ng anumang personal laban sa akin? Napakalaking imposible nun. Meron nga miyembro, 4 na taon ng kahanib, hindi nakakalapit pa sa akin, nagpaparaya raw siya. Dahil hindi nga siya makalapit sa dami ng kausap ko tuwing linggo, di ba? Yun nga po ang isang bagay na dapat nasagutin siguro nitong mga ministrong ito. At kung personal lang din naman, at yan na nga natin po hahanguin, at ayaw lang ni Brother Eli, siguro gabundok na yun lang pong nakahanda na tape, na pre-tape ni kapatid na Romy, Brother Josel, Kung personal lang ang pag-uusapan ako, meron akong alam, hayok sa laman Totoo po yun. Meron ako alam, ganit sa laman, nakadyaryo pa Meron din po ako nabasa, Brother Eli, na... kalalabas ko dyaryo, may original ako Ganit sa laman. Kung personal lang ang gusto nila, ay marami tayong ilalabas yan. Meron pa akong alam dyan nakakatulan ng Court of Appeals dahil sa panre-rape di ba? Po. Ay, kung personal lang katakot-takot ang dami personal natin pwede sabihin.
Kaya lang hindi yan ang laban natin, Brother Danny, no? Opo yun. Ang laban natin, yung banal na halik, yun ang pambate, hindi yung pangalan. At yun ang dapat sagutin ni Paul. Para lumitaw naman siya kahit paano na mayroong pagkamaginoo, kapatid na Josel. Hindi yung puro gigil ka. At, ang hirap kasi ng ganyan, no? Sa kanila, hirap na hirap sila dahil gusto nilang bigyan ng impresyon ng mga tao na sila'y malilinis, na sila'y... At saka, Brother Joseph, naalala ko pala. No? Ano po yan? Yung dayukdok sa pera, meron akong alam na mas lalapatan noon. Bakit po? Sino po? Aba, bilo mo, yung mga kasama niya, ang sweldo, 15 pesos, Oh? 25 pesos, 30 pesos, mataas na yung 50 pesos. Ba? Sweldo isang buwan. Nung panahong kopong-kopong. Pero siya, 1,200. Tapos ginugugo lang sa kanyang mga kaalayan. Aba? Yan ang masyadong talagang personal. May alam akong ganyan, nasa dyaryo pa yan. Talaga? Brother Danny. Opo. Kaya lang di natin sinasabi yun sa tao dahil hindi naman kasi yun ang ating pinagtutuunan, yung pagkatao ng tao, ay hindi yun ang ating kalaban, sabi ng Biblia, sa 6:12 ng Epeso, Brother Willie, di ba? Opo, ang nakasulat po sa talata, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Ang sabi, yung mga namamahala ng kadiliman sa sanglibutan. Yung masasamang Brother Danny, aral na masasama, Opo. yung mga ligaw na aral na panlulokot, pagliligaw sa tao, yun ang ating kalaban, pero yung tao mismo, kaya ang totoo, pagka nadaan sa ating panda si Paul at nasiraan siya ng kotse, o kaya naplatan siya, nakita ko siya si Paul, papatulungan ko pa siya doon sa ating mga kapatid na mag-fix ng kanyang flat tire. Diba? Opo. At pagka siya'y nauuhaw, papainumin ko pa siya. Napatunayan ko na yan, Brother Danny, no? Hindi lang daldal yan eh. Kasi, opo. doon lang sa Genius family ni Mr. Manolo Papis di ba? Puro kaaway natin sa pananampalatayaan ko. Nagbabangayan kami pagka oras ng programa. Pero, pagkatapos to, magkakaibigan kami ron. Opo. Diba, brother? Nasaksiyan mo yan, Brother Danny. Totoo po yun. At ang merienda ng lahat ng yon ay kayo ang Si Flus nagluluto. yata, bata pa nun eh. Opo, pero nakita ko na po yung kasama po kami doon nagbubuhat ng mga merienda. Opo. Kaya... yun ay... Napakain sila ni Brother Eli. Nakita ko yun. Nasaksihan ko yun. Nung unang araw nga, nagulat ako dahil sa... Halimbawa, makikita ko si Kabularan sa dagat. Nalulunod, gisan ko siya ng salbabida. Dahil hindi naman ang kalabang ko yung kanyang pagkatao, Brother Danny. Opo. Kahit nasabihin niya pambaliktad ang utak ko, meron akong habag sa kapwa pagdating sa laman. Talagang, baka nakita ko siyang nalulunod sa dagat kahit hindi ako marunong lumangoy. Baka anuhin ko siya Dumayb ako para siya tulungan ko Kaya lang, medyo mahihirapan ako, Brother Danny. Bakit po? Kasi hindi ba yung sinasagip pag malulunod, dapat sa buhok mo hawakan yun? Opo, para wag kang makapitan. Yun. Yun ang problema ni Kabularan. Hindi ko siya pwedeng tulungan pagdating sa ganun bagay. Baka mahugot yung wig niya. Dahil fake yung kanyang buhok. Ayun. Pero talagang, kung may magagawa akong mabuti sa kanya sa laman, gagawin ko yun. At yun ay aking pananalig dahil yun ang sinasabi ng ating Jesucristo na Diyos. Na ang sabi niya ay kung ang kaaway mo'y malunod, sakipin mo. Opo. Kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo. Pag siya'y nauhaw, painumin mo. Huwag laso, Brother Danny. Opo. Yun ang utos. Iibigin ninyo ang inyong kaaway.
ba? Hindi po babalian ng Ang leeg. pag-ibig sa kaaway, Brother Danny, kung siya'y mali, ituwid mo, di ba? Opo. Ayaw niyang patuwid, bahala na siya. Pero pag nagutom siya, pakainin mo siya. Yun. Kaya nasabihin ko sa'yo, Paul, yung utos ni Kristo ang gusto naming magawa. Kaya yung sinasabi mong dayok-duk ako sa pera, hindi mo kayang patunayan yan. Ako, kaya kong patunayan, mga ministro nyo, ang mga dayok-duk sa pera ayon kay Manalo. Yan. Okay? Okay po yan. Kapatid na Danny. Kaya pagka naligaw sa barberya mo si Kabularan, Brad Danny, libre mo sa gupit, ha? Oo naman. Oo naman. Dahil yung turo ng Biblia at turo po ni Brother Eli yun. Hindi kailanman natin ang ating kaibayo'y pauulan na ng bala ng 45. Wala nun. Yung mambali ng leeg. Brother Danny, Hoy. yung mambali ng leeg. Lalo naman na hindi mo dapat gawin yon dahil sabi nga ni Brother Eli, ang labanan natin ay katwiran at prinsipyo ng katotohanan. Yung leeg, bakit mo naman babaliin ang leeg ng may leeg? Hindi naman ikaw ang may gawa niyan, unang-una. Ikalawa, pag nabali mo yan, mahirap mo na yung maibalik. Mabuti kung may Panginoong Jesucristo. Nung nanaga si Malco, nagalit ng Panginoong Jesucristo, sinaway siya at pinagaling, kapatid na Willie. Oo, nung mataga ni Pedro si Malco, di ba? Oo. Hindi niya sinabihang, very good. Sinawayan. At walang doktrina ang Panginoong Jesus na ang pumatay at mamatay dahil sa sugo ay very good. Wala nun. Kaya kung sino man ang pastor na nagkakaroon ng pagtuturo na sinusundan naman ng mga uto na papatay ka alang-alang sa iyong prinsipyong ipinakikipaglaban, hindi yan sa Diyos, kapatid na Willie. Sa demonyo yan. Dahil hindi yun ang turo ng Kristo ng Biblia, brother. Ang bibigyan natin ng komento ay ang pag-iral ni Satanas. Ayon sa Biblia, ang umpisa ni Satanas ay hindi bilang masamang nilalang. Siya ay nilikha ng Diyos na mabuti, ngulit kalaunan ay nagmataas at naghimagsik laban sa Diyos, kaya siya naging Satanas. May mga talata na nagpapahiwatig na siya ay dating mataas na anghel. Inilarawan siya bilang maganda, marunong at may mataas na tungkulin sa langit. Ngulit habang tumatagal, naging mapagmataas siya dahil sa kanyang kagandahan at kapangyarihan. Sa kanyang puso ay naghangad siyang itaas ang sarili at maging kapantay ng Diyos. Dahil dito ay nagkaroon siya ng paghihimagsik laban sa Diyos. At tungkol naman sa awayan ng ang dating daan at ng ang tamang daan ng Iglesia ni Kristo. Ang laban ng Iglesia ni Kristo ay hindi sa aral, kundi sa personalan. Ang pagpapalabas ng Net25 sa ang tamang daan ay upang siraan lamang si Brad Eli Soriano. Sa programang Ang Tamang Daan ay wala tayong mapapanood sa mga aral ng Diyos at moral na ikakatutuno ng pananampalataya, kundi personalin si Brad Eli Soriano. Uso ngayon ang fake news. Sa totoo lang, ang Net25 ng Iglesia ni Cristo ang original na fake news. Dito marahil nakakuha ang mga Duterte supporters sa paggawa ng mga fake news. Sa bagay, ang Iglesia ni Cristo ay supporter ni Sara Duterte. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.